Mga ka-crypto, may napakalaking update tungkol kay XRP at sa kanyang tunay na ETF era. Nitong November 28, 2025, nag-file ang CoinShares ng Form RW sa US Securities and Exchange Commission. Ibig sabihin, hindi nila itutuloy ang proposed XRP ETF at walang shares na na-issue sa kanilang S-1 filings. Marami po ang nagpanik, marami ang nag-isip na setback ito kay XRP. Pero teka, kapag mas tinignan po natin ang market dynamics, makikita natin ang mas malalim na pattern. Hindi lahat ng withdrawal ay negative. May mga withdrawal na nagsasabi malapit na magsimula ang tunay na laban ng mga higante sa ETF market. Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito at simulan po natin sa ating unang katanungan kung ano po ba ang nangyari sa CoinShares XRP ETF filing. Ang Form RW ng CoinShares ay direct na pagsasabi sa SEC na hindi nila ipagpapatuloy ang registration ng kanilang XRP ETF. Walang shares na nailabas at walang naging market exposure sa retail o institutional side. Administrative ang nature nito. Hindi collapse, hindi rejection, at hindi regulatory strike. Ito po ay parang pagtigil sa lineup bago magsimula ang laro. Ang mahalagang punto po dito ay hindi kung tumigil sila, kundi bakit sila tumigil. At dito pumapasok ang insight ng analyst na si Ripple Bullwinkle na nagbigay ng ibang interpretation sa galaw na ito. Ngayon, bakit sabi ng analyst hindi ito bearish? Ayon dito kay Ripple Bullwinkle, hindi dapat tingnan ang withdrawal na ito bilang bearish kay XRP. Ang mga maliit na issuers tulad ng CoinShares ay kadalasang umaatras kapag ang market ay papasok sa stage kung saan ang mga malalaking institution ang magiging bida. Para sa kanya, ito ay competitive repositioning, hindi kawalan ng confidence kay XRP. Kapag nasa pintuan na si Fidelity, BlackRock at WisdomTree, ang mga mas maliliit na kumpanya ay kusang lilipat sa gilid. Hindi nila kakayanin ang scale, liquidity support at distribution networks ng mga higanting ito sa ETF ecosystem. Ngayon ay ano naman po ang papel ng mga malalaking asset managers sa XRP ETF landscape? Kung totoo ang sinasabi ng analyst, ang XRP ETF market ay papasok sa yugto kung saan dominant issuers lamang ang may puwang. Ang 21 shares, WisdomTree, Fidelity at BlackRock ay hindi pumapasok sa isang produkto kung hindi nila kayang i-operate ito ng pang-institutional. Ang ganitong entities ay may kakayahan na magbigay ng deep liquidity, mass distribution at long-term capital inflows. Kapag sila ang humawak sa ETF, nagkakaroon ng stability sa order books at predictable inflows sa demand side. Kaya ang pag-alis po ni CoinShares ay maaring indikasyon ng pagdating ng mga big players na kayang magbukas ng tunay na ETF era ni XRP. Ano naman po ang ibig sabihin ng consolidation sa ETF markets? Sa ETF markets, may tinatawag na consolidation phase. Ito ang panahon bago magsimula ang heavy adoption kung saan ang maliliit na kumpanya ay bumibitaw at ang malalaki ay naghahanda ng kanilang entry. Nakita natin ito sa Bitcoin ETF at sa iba pang TradFi structures noong nag-mature ang kanilang trading ecosystem. Ang consolidation ay hindi po hype. Ito ay structural. Ang mga kumpanya na may sapat na kapital at infrastructure ang siyang nakakasurvive. Kapag sila ang nagsimula, ang produkto nagkakaroon ng liquidity, real demand
at open gateways para sa institutional rotation. Paano naman po nauugnay ang Form RW sa interpretation na ito? Kung titignan mo ang Form RW, malinaw na sinasabi lang nito na hindi nag-execute ang transaction at hindi itunuloy ang registration. Walang drama, walang regulatory conflict, administrative lamang ito. Pero sa capital markets, minsan ang pinakamalaking signal ay nakatago sa mga simpleng dokumento. Ang pag-step aside ng CoinShares ay tugma sa mga previous ETF cycles kung saan ang mga pioneer ay umuurong bago pumasok ang heavyweights. Para kay Ripple Bullwinkle dito, hindi ito pag-urong ng XRP narrative. Ito ay paghahanda ng entablado para sa mga tunay na institution. Ano naman po ang maaring maging epekto nito sa liquidity at adoption? Kapag ang ETF ay hawak ng malalaking issuers, madalas mas mabilis makarating sa sustained volume ang produkto. Bakit? Dahil mayroon silang established distribution channels at malalim na liquidity pools. Kung sila ang magla-launch ng XRP ETF, maaring dumiretso ito sa institutional desk, wealth managers at diversified funds na kayang mag-inject ng massive inflows. Kapag nangyari ito, si XRP ay hindi lang digital asset sa speculative trading. Siya ay nagiging regulated investment vehicle. Dito, nagbabago ang market psychology mula retail hype papunta sa long-term capital positioning. Ano naman po ang dapat nating bantayan bilang mga traders at holders? Mga ka-crypto, hindi measuring stick ang short-term news volatility. Ang mas malagang batayan ay sino ang nasa likod ng susunod na XRP ETF filing. Kung ang application ay magmumula sa BlackRock o Fidelity, iba ang implications nito kaysa sa isang niche issuer. Ang presence ng mga major firms ay may epekto sa price stability, investor confidence at institutional conversion. Kaya huwag po natin tingnan ang withdrawal bilang katapusan. Tignan natin ito bilang pag-aayos ng playing field bago dumating ang mga malalaking piyesa na magdadala po kay XRP sa mas malawak na market. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Hindi natin dapat ilagay ang emosyon sa headlines kundi sa direksyon ng market. Ang CoinShares ay hindi umatras dahil walang future sa XRP. Umatras sila dahil ang stage ay inihahanda para sa mga heavyweight na kayang magdala ng institutional scale. Ito ang tunay na yugto kung saan si XRP ay hindi lang cryptocurrency kundi regulated investment product. Kung tama po ang analyst, ang ETF cycle ng XRP ay nagsisimula pa lamang. Kaya para sa akin, bantayan natin ang filings. Bantayan ang issuers dahil dito magsisimula ang tunay na labanan. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.